sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sabado na naman muli magkakasama-sama tayo sa loob na isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po ba kayo? Nawa nasa mabuti po tayong kalagayan, ano? Kahit pa mainit ang panahon, no? Pero paminsan-minsan umuulan-ulan na rin, ano? Kaya nakakatuwa naman. Anyway, Mayo na, ikalimang buwan sa taong 2026. Wala tayong magagawa, mabilis talaga ang panahon. Kahit anong gawin natin, talagang napakabilis ang panahon. Kaya sana po, pahalagahan natin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundong nagdadaan sa buhay natin. Huwag ho natin aksayahin at gastahin sa isang walang kabuluhang bagay. No? Dapat fruitful tayo lagi. Dapat stress-free at lagi po tayo dapat masaya. Kahit pa sabihin natin napakahirap ng buhay natin, magsaya pa rin tayo. Okay? Naku, bukas, special po ang araw na ito dahil ito po ang Mother's Day. Ang Mother's Day is a celebration honoring the mother of the family as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society. Ang araw ng mga ina ay isang mahalagang pagkakataon upang markahan ang mga kontribusyon ng mga ina sa ating buhay at sa ating lipunan. Mahalagang kilalanin kung gaano kahirap ang mga pagpapakasakit ng mga ina sa kanilang mga anak. Sa ating mga Noy Pits, sa ating mga Pinoy, mahalaga ang Mother's Day o Araw ng Mga Ina. This is largely due to the large place of mothers in Filipino culture. Ang mga ina ang ilaw ng tahanan na ibig sabihin ay the light of the home due to the love, cheer, and brightness she brings to the family. Napakaraming paraan para mapasalamatan ang mga ina sa araw na ito. Tulad ng siyempre paghahanda ng almusal o kaya breakfast in bed, taking her out for a lunch or dinner, bigyan siya ng greeting card, bulaklak o regalo, making a special phone call to her to tell her how much you miss her and how much you love her, and just showing up to the family Mother's Day event to spend some time with her. Marami namang paraan talaga na maipapakita natin ang pagmamahal, ang paggalang at pagpapasalamat sa mga sakripisyo ng mga ina. Kayo, may nakahanda na ba kayong mensahe o regalo para sa mga nanay nyo na 24/7 ang serbisyong walang bayad na ginagawa ang lahat ng ina para lamang sa mga anak na minamahal? Imagine, 24/7 yan. Walang pahinga, walang day off, walang sweldo, hindi binabayaran, but ang ina binibigay yan sa mga anak dahil sa pagmamahal nila sa mga anak nila.
Anyway, ako rin bilang isang ina, no, hindi naman ako naghahangad ng regalo o anumang material na bagay. Isang simpleng, I love you, ma. O kaya, thank you, ma. Okay na sa akin yun. Kasi, dahil alam ko na appreciated naman nila mga ginawa ko sa kanila, sa mga anak ko. At alam ko namang mahal nila ako. So yun lang, simple gesture of greetings like, I love you, ma. O yung, thank you, ma. Okay na sa akin yun, ano. But anyway, sa lahat ng mga nanay, natay, lahat ng mga single parent, no? Yung mga tatay na nagiging nanay, no? Kasi marami akong kilalang ganyan. Mga tatay na sila na ang nanay at sila yung nag-aalaga sa mga anak nila. At meron din namang mga ate o mga kuya na sila yung nag-aalaga ng mga kapatid nila. Sila na yung nagbe-babysit sa mga anak nila. Sa mga yaya na nag-aalaga ng mga bata na alam nating hindi ninyo anak yun pero binibigay pa rin ninyo ang pagmamahal sa inyong mga alaga. So, para na rin kayong ina. So, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po sa ating lahat na mga ina sa buong mundo. Okay? Siya, sige, simulan na po natin ang pagbasa sa ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Irish Morados po ang aking pangalan. Isa po akong bastarda. O anak sa pagkakasala. Kasi tinakbuhan ng lalaking nakabuntis sa nanay ko, ang nanay ko. Kaya ang labas ko, ayun nga, isa nga akong anak sa putok sa buho kung tawagin, o bastarda. Hindi ko sinasabi sa nanay ko, pero lihim ko itong kinagagalit sa kanya kasi wala naman ako talagang nakilalang tatay. Lumaki akong lumamig sa nanay ko o lumaki akong malamig ang pagtingin ko sa nanay ko. Alam niyo, ang nanay ko ay isang janitress doon sa eskwelahan na pinapasukan ko. Kaya naman, parang ikinahihiya ko ang nanay ko. Tuwing nilalapitan ako ni nanay sa school, nagagalit ako. Kasi nahihiya ako sa mga tao na makitang kausap ko ang janitor ng eskwelahan. Kahit pa binibigyan niya ako ng pera pangkain sa kantin, pagkakuha ko ng pera, agad ako umiiwas at iniiwan ko siya. Alam ko namang nasasaktan si nanay sa inuugali ko sa kanya, pero nadadaig pa rin ang sama ng loob ko sa kanya, mga kabutihang ipinapakita sa akin ni nanay. Minsan narinig ko po si nanay, sabi niya, halatang halata naman, kinahihiya ako ng anak ko kasi janitress lamang ako dito sa school na pinapasukan niya. Pero kasalanan ko bang ganito lang ako? Ayaw ko nga matulad siya sa akin, kaya sinisikap kong mapag-aral siya sa ganitong school na maliit nga pero pribado naman. Kasi meron akong 50% discount dahil nga janitress ako dito. Huwag naman sana niya ako masyadong saktan. Huwag sana ako saktan ng damdamin ko ng anak ko dahil ina pa rin niya ako. At walang ibang magmamahal sa kanya kundi ako lamang. Pero dinedma kong nanay ko kahit narinig kong sinabi niya yun. Ginawa ko, Ate Raquel, pinagbuti ko naman ang pag-aaral ko at dahil doon, salutatorian ako. Si Laika ang valedictorian. Si Laika, Ate Raquel, anak po siya ng teacher namin. At mabait sa akin si Laika. Sa totoo lang, inggit na inggit ako sa kanya, ate, dahil bukod sa matalino siya, teacher pa ang nanay niya at mahusay siyang guro. Kaya nga, idol ko yung mami niya, si Mrs. Vergara. Kasi bukod sa maganda na siya, matalino pa. Saka ibang kumilos ang mami niya, ate. Smarte. Mahusay manamit. Hindi katulad ng nanay ko, naku, laging nangingintabang mukha sa pawis. Laging may bit-bit na walis at dustpan. Pero kung pwedeng ako mamili ng nanay, pipiliin ko yung katulad ng mami ng aking kaibigang si Laika. Yung bang smarte, may pinag-aralan. Yung mga ipagmamalaki mo kahit kanino.
nakikita ko naman ang pagsisikap ng nanay ko na mapakitaan ako ng pagmamahal. Pero deadma pa rin ako, baliwala sa akin yun, Ate Raquel. Sadya ko talagang sinarhan ang puso ko sa kanya upang maramdaman niyang hindi ako natutuwa na siya ang nanay ko. Siguro isang paraan ko yun para makita niya ang pagre-rebelde ko. Hanggang sa nagkasakit po nanay ko. Hindi siya nakapasok sa school. Pero okay lang. Pumasok pa rin ako eh. Ito si Laika, siya yung nag-aalala. Sabi niya sa akin, "Uy, may sakit pala si Aling Lina. Dapat, nag-absent ka na rin, Irish." Sagot ko naman sa kanya, "Ay naku, baka pwede mag-absent Laika? May long test tayo ngayon, di ba?" Pero sagot sa akin ni Laika, "Kahit na nga may long test, kung ako at may sakit ang mami ko, abay a-absent na lang ako. Hihingi na lang ako ng special test. Bibigyan ka naman ni mami ng special test kung alam niyang valid naman ang reason mo eh. Parang wala kang concern sa mother mo, no?" Sagot ko sa kanya, "Ay naku, alam mo ba, Laika, kung ang mami mo siguro ang nanay ko, siguro a-absent talaga ako pag may sakit siya. Alam mo bang, kaya education ang kukunin ko sa college dahil sa nanay mo? Alam mo, na-idolize ko ang mami mo eh. Kasi nga gustong-gusto ko kung paano kumilos si ma'am, kung paano siya kumilos at maglakad, kung paano siya magbihis, para bang buong-buo ang tiwala niya sa sarili niya. At ang ganda pa niya magsalita ha. Ang ganda niyang tumawa, lalong maganda kay ma'am. Lahat maganda kay ma'am." Sabi naman ni Laika, "Hindi mo lang alam. Mahusay magdala lang si mami pero may problema kami sa bahay. Madalas silang nag-aaway ni daddy." Sabi ko naman, "Yun ang isa pang wala sa buhay ko. Wala akong tatay. Diba? Hindi ko naman nilihim sa'yo yun eh. Saka alam naman ng lahat yan dito sa school natin. Walang asawa ang nanay ko pero may anak." Sa totoo lang, Ate Raquel, wala naman talagang mataas sa pinag-aralan ng nanay ko. At janitress lang siya, kaya siguro mababa ang tingin ko sa kanya. Advisor ko naman si Mrs. Vergara at hanga ako talaga sa pagka-smarte niya. Malayo ang agwat ng kanilang personalidad. Ngunit may mga pangyayari palang magpapabago sa pananaw ko, isang lihim na magpapaunawa sa akin sa aking mga pagkakamali. Minsan, lumabas po ako at ginabi na po ako ng uwi. Ang dami-dami pong vendor dun sa paligid. At saka kasi ang lakas ng ulan nun, kaya hinantay ko rin na tumila ang ulan bago ako umuwi. Kasi nga, nahihirapan akong tumawag ng sasakyan. Tapos, nagtaka ako kasi yung lugar na pinuntahan ko kasi naggawa kami ng assignment dun sa bahay ng kaklase ko. Yung mga lugar po na yun, mga katabi, puro mga motel. Kaya sabi ko, "Hala, bakit ganito lugar na ito, magkakadikit ang mga motel?" Tapos po nagulat ako, Ate Raquel. Si ma'am, ang aking idol, si Ma'am Vergara, na nanay ni Laika, lumabas dun sa motel at may kasamang lalaki. Pero ang alam ko, hindi naman ang lalaki yun ang daddy ni Laika. Kaya bakit ganun? Yung kaya ibig sabihin ni Laika na ina-idolize ko ang mami niya, kaya pala parang natawa pa siya nang malamang iniidolo kong nanay niya. Alam kaya niya na may ibang lalaki ang nanay niya? Nag-idolize pala ako sa maling tao? Teacher pa naman siya pero nagtataksil sa asawa. At lagi ko pa siyang ikinocompare sa nanay ko. Kaya malitang tingin ko sa sariling nanay ko eh. Pero ate, nung ko na-realize ang pagkakamali ko, kahit pala ganun ang nanay ko, mas mabuti pa rin siyang babae. Wala na siyang inisip
na pansarili niya, pero puro tungkol na lamang sa akin. Kaya hindi pa naman huli ang lahat, sabi ko sa sarili ko, magbabago ako. Kaya po kinabukasan, paglabas ko ng eskwela, tinawag ko ang nanay ko at sinabi ko, Nay, sabay ako ha, sasabay ako sa iyo. Sabi po ng nanay ko na nagulat, ha? Sasabay ka sa akin? Totoo ba anak? Opo, mula ngayon sabay na tayong uuwi, pati sa pagpasok. Nay, kasi para naman makatipid tayo. At huwag nyo nang itanong, basta mula sa araw na to, ibang Irish na ang inyong anak. Laging sabay na rin tayong kakain sa school. At kung anong ulam nyo, yun din ang ulam ko. Tuwang-tuwa po ang nanay ko, lalo po nang humingi ako ng tawad sa naging aksyon ko sa kanya simula pa nung maliit ako. At sinabi ko sa kanya na maghanda siya dahil siya ang magsasabit ng medalya ko. Naku ate, nakita kong nangilid ang luha ni nanay. Alam ko kasi proud na proud siya sa akin. Pero siguro sadyang mapagbiro ang tadhana kasi pagtawid niya papunta sa akin ay nahagip siya ng mahagibis na truck ng basura. Tinamaan po si nanay. Naisugod naman namin siya sa ospital pero DOA na siya o dead on arrival na si nanay. Sumuko naman po ang nakabundol sa kay nanay at umareglo. Magbabayad daw siya pero hindi naman kayang bayaran ng pera ang buhay ng isang ina eh. Lalo na ang buhay ng isang inang katulad ng nanay ko. Matagal ko siyang kinahiya, Ate Raquel. Matagal ko siyang pinakitaan ng kalamigan. At kung kailan ko na-realize ang mga pagkakamali ko, kung kailan handa na akong suklian ng pagmamahal ng nanay ko, saka naman siya nawala. Kung may babalik ko lamang sana ang panahon, Ate Raquel, hindi ko bibigyan ng sama ng loob ang nanay ko. Wala na akong panahon para maipakita sa nanay ko kung gaano ko siya kamahal. Dalawin ko man araw-araw ang puntod ng nanay ko. Alam kong hindi ko na rin may paparamdam sa kanya ang aking pagsisisi. Hindi ko na siya mapapadamhan ng pagmamahal na sana'y noong ko pa ginawa. Sa mga anak po na katulad ko, lalo na yung mga anak sa pagkadalaga, hindi natin dapat ipaghinanakit sa ating mga ina na wala tayong nakilalang ama dahil nagkamali man sila sa pagpili ng lalaking minahal, ay nakagawa naman sila ng tama na ipasya nilang isilang tayo sa mundo. Doon pa lamang, hindi na tayo makakabayad sa kanila ng utang na loob eh. Nangihinayang ako at ang ganito'y huli na nang makarealize ko ang aking nasa dibdib. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong nagsisisi, Ate Raquel. Hanggang dito na lamang po. Salamat po, Ate Raquel, sa pagbasa ninyo ng aking liham. Gumagalang, Irish Morados. Irish, balik ka namin ha. Makalipas ang ilang commercials. We'll be back. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Kung minsan talagang mapagbiro ang kapalaran ng sa ating mga tao, may mga bagay tayong binabaliwala natin at kung kailan natin nakita ang kanilang halaga, ay saka naman sila kukunin sa atin. Ang bawat araw na ibinibigay sa atin ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na hindi natin dapat sayangin. Dahil baka nga wala nang bukas. Katulad ng nangyari kay Irish. Kinapo sa panahon, wala nang bukas. Kaya dapat samantalahin ang bawat araw ang pagsasabing, mahal kita, Nay. I'm sorry, Nay. Patawarin mo ko, Nay. Nagsisisi na ako, Nay, sa lahat ng mga kasalanan ko. I love you, Nay. Dapat lagi nating sinasabi at minamahal ang ating mga ina dahil nga baka wala ng bukas. Salamat sa iyong pagsulat, Irish Morados. Ngayon po gusto kong batiin mga kaibigan natin. Unang-una na si Jane Coronel. Hello Jane. Si Jane Oliva, Giselle Prospero at ang aking kaibigan si Florence Aguilar. Hello din kay Miss Maria Cristina Warde Andrade, Mirna Aquino, Cristina Sumage Alarcon, Dionisio F.S.R. Saturnino Laoay Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinia Asuncion Herman, James Anthony Neal, Lulu Harabes, Tapleras, Edelberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma Kenzie Olalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, Angel Loredaja, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Alam niyo ba na maraming benepisyo ang kamoting kahoy na maaari nating samantalahin? May ilang mga babala na dapat naman bigyang pansin bago ito kainin. Ang mga ugat ng kamoting kahoy ay naglalaman ng potensyal na nakalalason na hydrocyanic acid. Bilang karagdagan, ang kamoting kahoy ay maaari ding sumipsip ng mga pollutant dahil ito ay
kasalukuyang nililinang malapit sa mga kalsada o pabrika at sa pangkalahatan ay walang pagsasalang-alang sa alang-alang para sa mga potensyal na mapagkukunan ng lupa, tubig o polusyon at atmosfera. Ito marahil ang ilan sa mga dahilan sa likod ng mga naunang naiulat na kaso ng food poisoning na nagre-resulta sa pagkain ng cassava cake. Maaring hindi ito kasing simple ng pagkain ng sariwang cassava cake. Ngunit sa halip ay ang paghahanda ng kamuting kahoy ay dapat maingat na gawin. Gayon din siguradong ang kalidad ng kamuting kahoy na ginagamit sa pang-dessert. Dapat talaga alamin natin kung ito nakatanim ba sa tamang lugar. No? Alam, paborito ko yung kamuting kahoy. Yung ilalaga lang siya tapos sasawsaw mo siya sa asukal. Kasarap. Pero dapat ang ingat tayo kasi ito rin pala kapag hindi maganda yung kung saan man siya itinanim at hindi maganda ang lupang pinagtaniman niya, nakaka-resulta din ito ng food poisoning. So dapat alamin natin kung saan ba ito itinanim, sa bukid ba o sa tabing kalsada o kung saan man, no? Dapat alamin din natin. Pero masarap talaga ang kamuting kahoy. Anyway, magbabalik po kami makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Purita Estrella ng Tugatog, Malabon. Nothing can be done without hope
and confidence. Tama nga naman. Wala tayong magagawang maayos kung wala tayong pag-asa at kumpiyansa sa sarili. Nothing can be done without hope and confidence, which is true. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ng ating kaibigan, si Miss Purita Estrella ng Tugatog, Malabon. At this point in time, gusto kong batiin ang mga nakikinig sa atin. Lalo-lalo na ang mag-asawang Donnie and Cecilia Pastrana ng Roseville, California, ang mag-asawang Gemma Franco at si Mitch Smith. Naku, ano bang nangyayari sa akin? Hello din kay Arlene Sagon ng Tokyo, Japan at sa kanyang nanay na si Lucy Sagon ng Navotas City, and of course, ang aking mga kaibigan si Tina Salcedo na hindi nakakalimot yan talaga. Halos every Saturday, no? Maaga pa lang nakatunin na yan sa DZRH, no? Lagi. Pati si Eva Vivar ng Bacoor, Cavite. Hello din kay Mother Lily Manantan ng Chino Hills, California, and of course, kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. At gusto ko pong batiin ang aking apo na si Ashley Manantan na magdiriwang ng ikanyang ika-27th birthday sa May 11. Happy birthday, Ashley. Wishing you all the best, and I wish na mapagbuti mo pa ang iyong pagtatrabaho. Itong si Ashley, isa na pong RN o registered nurse. Nag-graduate siya ng Bachelor of Nursing 2 years ago. Kaya ngayon siya ay isa ng nurse na nagtatrabaho sa isang kilalang hospital. Okay? Basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, Mary Jane po ang pangalan ko. 3 po kami magkakapatid at ako po ang panganay. 12 years old po ako nang magpasyang pang-ibang bansa ang nanay ko at mamasukan bilang domestic helper. Sa mura kong edad, parang napakahirap tanggapin na mawalay sa ina, lalo na ang mga kapatid ko na mas bata sa akin. Kailangan pa namin ng kalinga at pagmamahal ng isang ina. Hindi ko naman po maintindihan at maunawaan kung bakit kailangan pa niyang umalis samantalang may trabaho naman po si tatay. Kasi po, si tatay po ay isang security guard sa Bangkor sa Maynila. Sa totoo lang po, si tatay wala na rin panahon sa amin dahil 3:00 pa lamang na madaling araw umaalis na siya at nagjo-duty. Kadalasan 24 hours siyang wala at kapag umuwi naman halos tulog siya sa buong araw, kaya't ako ang tumayong nanay at tatay sa aming magkakapatid. Ako ang naghahanda ng pagkain namin mula sa almusal, baon sa eskwela hanggang hapunan. Tulong-tulong naman kami magkakapatid sa paglilinis ng bahay pagkagaling sa eskwela. Natuto rin kaming maglaba ng aming mga damit. Sa tuwing may mga project sa school, pag PTA meeting, laging walang umahaten na mga magulang kasi nga si tatay laging puyat at natutulog. Wala din naman ng nanay namin dahil mas pinili niyang mag-alaga ng ibang bata kaysa sa aming mga anak niya. Sa tuwing makakausap ko si nanay sa telepono, lagi ko siyang tinatanong kung kailan ba siya uuwi. At ang lagi niyang sagot sa akin, naku, wala pa tayong pera, anak. Baon pa tayo sa utang. Kailangan ko munang bayaran lahat ng utang natin. Tapos, mag-iipon ako para makapagnegosyo tayo dyan. At para sa pag-aaral niyong 3, para hindi na ako muling umalis pa. Pero ate, hindi ko maintindihan si nanay. Kaya lagi kami nag-aaway sa telepono. Hindi naman namin kailangan ng pera, nanay. Ikaw lang ang kailangan namin magkakapatid. Kami ang dapat na inaalagaan mo, hindi ang anak ng ibang tao. Sabihin mo, wala ka talagang pagmamahal sa amin, sa aming magkakapatid. Puro na lang kayo pera. Hindi nyo na naisip na kailangan namin kayo. Iyak lang po ang naririnig ko kay nanay. Si tatay
tatay naman, parang walang pakialam sa aming magkakapatid. Hinahayaan lang kami sa mga gawaing bahay, gawain sa eskwela na dapat siya ang gagabay sa aming tatlo. Pilit ko siyang inuunawa, Ate Raquel. Pilit na inaalam kahit mahirap na hirap ang trabaho niya, pero hindi pa rin talaga mag-sink in sa utak kong lahat eh. Sa isip ko, bakit inanak pa kaming tatlo kung hindi naman kami kayang alagaan? Ate, punong-puno ng hinanakit ang puso ko. Tampo sa tatay ko dahil hindi niya kami kayang buhayin. At galit naman galit at sama ng loob sa nanay ko na iniwan kami at iniwan sa akin ang responsibilidad niya sa aming mga magkakapatid. Ilang taon din ate ang lumipas. Hindi pa rin umuwi si nanay. At tuwing magbe-video call siya, ay hindi ko siya hinaharap. Hindi ko nga siya kinakausap eh. Pero yung dalawa kong kapatid, tuwan-tuwa kapag kausap nila si nanay. Tila tanggap nila ang mga pangyayari sa amin. Para sa kinabukasan daw namin, kaya nagsasakripisyo sa ibang bansa si nanay. Pero ako ate talagang hindi ko kayang tanggapin ang mga katwiran niya eh. Kapag nalulungkot po ako at kapag naiinis o nababagot na sa pag-aalaga sa mga kapatid ko, ay nagpupunta ako sa bahay ng mga kaibigan ko. Doon ako nagpapalipas ng samahan ng loob. Tapos atin, natuto rin akong bumarkada. Itong barkada kong ito, dinadala po ako kung saan-saan. Yun po ay si Mara. Masaya ako ate kapag kasama ko siya. Nakakalimutan ko sama ng loob ko sa nanay ko. Kaya madaling araw na akong umuwi na hindi naman nahahalata ni tatay sa gabi kasi nga gabi ang duty niya. Hanggang sa, napabayaan ko na yung pag-aaral ko. Pati na ang dalawang kapatid ko, napabayaan ko na rin. Nang malaman ni tatay na hindi ako pumapasok, ay naku, pinagalitan po ako talaga naman. Isinumbong pa ako sa nanay ko. Si nanay naman, ang ganda tumawag sa akin. Nag-iiyak at pilit na kinukonsensya ako. Na kesyo kaya siya nagtitiis ay para sa akin at sa mga kapatid ko. Aba, di sa galit ko sa nanay ko, sinabi kong, pwede ba tigilan nyo na nga yan? Kung magsalita kayo, parang totoong concern kayo sa amin eh. Huwag ka na umuwi dito, total. Ang mas mahalaga naman sa'yo ang pera at anak ng ibang tao. Ilang buwan, hindi ko kinausap si nanay. Hanggang sa nabalitaan ko kay tatay na uuwi na raw si nanay. Hindi naman ako masaya sa pag-uwi niyang yun eh. Kasi nasanay na ako na wala siya dun. Sa pag-uwi ni nanay, marami na ang bawal. Hindi ako makalabas sa gabi. Binabantayan niya ako hanggang sa eskwelahan. Nako ate, buwisit na buwisit ako talaga sa nanay ko. Kaya sinigawan ko siya. Pwede ba? Tigilan niyo na nga ako. Kahit anong gawin niyo, hindi ka pa rin magiging nanay sa akin. Dahil simula nang pumunta ka sa Dubai at ipinagpalit mo kami sa pera, nawalan ka na ng puwang at pudar sa aming magkakapatid. Tahimik lang si nanay ate. Nakabibinging katahimikan. Pagkatapos nagsalita siya, sabi niya, hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Hindi mo alam kung anong hirap na tiniis ko. Hindi mo alam ang pag-iyak ko gabi-gabi sa labis na pag-aalala sa inyong magkakapatid. Kung kumain na ba kayo, kung naasikaso kayo ng tatay nyo, na kinukurot ang puso ko kapag sinasabi ng tatay nyo na kayo magkakapatid ang tutulong-tulong sa pag-aasikaso sa bahay. Na dapat ako ang gumagawa. Hindi mo alam ang nararamdaman ko dahil hindi ka pa isang ina. Sa puntong ito, Ate Raquel, mas mataas ang tono ng boses ko. Hindi pa nga ako isang ina eh. Pero kapag naging nanay ako, sisiguraduhin ko, hindi ko iiwan ang mga anak ko na tulad ng ginawa mong pag-iwan sa amin. Hindi kita tutularan. Umiyak si nanay hanggang sa hindi na siya nakahinga. Hindi ko naman siya pinansin.
Kasi sabi ko, maarte ka lang. Ginawa ko, iniwan ko siya. Nakita naman ni tatay si nanay na sapu-sapu ang dibdib, kaya agad niyang dinala sa ospital si nanay. May sakit pala sa puso ang nanay ko. Agad siyang in-angiogram at nakita maraming bara mga ugat niya sa puso at kailangan siyang mag-bypass. Tinanggihan yun ni nanay dahil mababaliwala raw ang pinaghirapan niya sa Dubai kung gagastusin lang sa pagpapa-opera sa kanya. Kaya dapat sa mga anak niya, para daw sa mga anak niya ang pera na yon. Nang malaman ko yun, Ate Raquel, nakaramdam ako ng awa sa nanay ko. Kinurot ang puso ko sa kasamaang ipinakita ko kay nanay. Na imbis na mahalin ko siya, kinamuhian ko pa siya. Ang nanay kong handang isakripisyo ang buhay para lang mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Ilang araw din nanatili sa ospital si nanay at tuluyan na siyang namatay. Ngunit bago siya namatay, nakahingi ako ng tawad sa kanya sa mga nagawa kong kasalanan sa kanya. Ang sakit, ate, dahil huli na nang na-realize ko ang sakripisyong ginawa ni nanay. Kung noon pa lang sana, inunawa ko na ang mga dahilan niya. Kung binigyan ko ng puwang sa puso ko ang pagmamahal ko kay nanay, sana hindi na ako masasaktan ng ganito. Ilang taon na rin nawala si nanay, pero patuloy ko pa rin sinisisi ang sarili ko sa kanyang pagkamatay. Lalo tuwing dumarating ang Mother's Day, patuloy na inuusig ang aking konsensya. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan, kung maibabalik ko lang sana si nanay, gagawin ko ang lahat, mapaligaya lang siya. Hanggang dito na lamang, Ate Raquel. Maraming salamat po. Naway kapulutan ng aral ng mga anak ang kasaysayan kong ito. Happy Mother's Day po! Gumagalang, Mary Jane Da Silva ng Cavite City. Balikan ka namin, Mary Jane, ha? Makalipas ang ilang commercials. We'll be back! May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ala, napaiyak mo ko doon, ha? Anyway, mama, nanay, mommy, inay, whatever we call them, it never matters. Ang ating mga ina is the most amazing person in the world. Siya ang ating constant companion, laging kasama sa lahat ng oras. Kapatid, kaibigan, teacher, na lifetime na guro. She has a warm and understanding heart that helps you sa lahat ng sitwasyong hinaharap natin. Ang kanilang pagmamahal ay dalisay at tapat. Ang ating ina ang liwanag, ang inspirasyon, gabay at ang ating suporta.
24/7 ang serbisyo na walang bayad, walang day off. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang maaaring makapantay. Ang nanay ay nag-iisang tao sa buhay mo na hindi napapagod na unawain at mahalin ka. Pag-aalagang walang kapantay. Pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Pangunawang hindi masusukat. A mother will do all the things with absolute love, na kaya niyang iwanan ng lahat ng personal niyang pangangailangan so their children can have entirely their need. Hindi siya matutulog hanggat hindi dumarating ang kanyang mga anak and know na safe and sound silang lahat. Happy Mother's Day. Maraming salamat sa pagsulat mo, Mary Jane Da Silva ng Cavite City. Samahan po ninyo ako, magdasal po tayo. Mahal namin Panginoon, maraming salamat po sa araw-araw na biyaya na ibinibigay niyo sa amin. Maaaring may mga araw na hindi po namin namamalayan ito at nakakalimutan namin magpasalamat. Ngunit taus-puso po namin iniaalay sa inyo ang aming pagmamahal. Naway ipagpatuloy niyo po ang pagbibigay sa amin ng grasya sa araw-araw. Palakasin niyo po, mahal na Panginoon, ang loob ng bawat Pilipino upang patuloy na lumaban sa araw-araw at naway mapalapit po sa inyo. Kailangan po namin ang inyong tulong upang paunlarin ang bansang Pilipinas. Lord, heal our land. Sa iyong kapangyarihan, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob na magpursigi at mapanatilihin ang kapayapaan sa aming puso upang maibahagi namin ang pagmamahal na kaya naming ipakita sa mundo. Almighty God, we lift up to you our country and government. Grant us peace. Patnubayan po ninyo at basbasan ang mga namumuno sa aming bansa. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit sa pagpapaunlad ng aming bansang Pilipinas. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po. The glory and honor is yours, dear God. Taus-pusong pasasalamat at papuri ang sumayo, Panginoong Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Rachel. Naway nakapagbigay po ng aral ang ating mga liham na binasa natin sa linggong ito. Medyo mabigat lang po ng konti kasi mga kasaysayan para sa ating mga ina ang ating binasa ngayon. Kaya medyo mabigat din dibdib ko ng kaunti. But anyway, samahan po ninyo ako sa susunod na Sabado. At syempre, salamat muna kay Eric Lucero at sa kanyang poging anak na si Andre Lucero. And of course, sa ating mga technician dito sa ating DZRH Radio. Unang-una na si Hef Del Moro, si Melvin Donato at Ray Taladro. And of course, sa RHTV naman, sina Arnel Tatel, Mark Cabral, EJ Ayalde at Aljon Basumbre. Ako po inyong kaibigan Rachel Montesa na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating programang Dear Ate Rachel. At nawa maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another because kindness is a measure of our humanity. At sana po, let us do something nice to the people that we meet each day because it is such a good feeling being a blessing to others. At hangad ko po ang kapayapaan ng puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa mga plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Rachel.
DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman